Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Steward Zhu, ano ang sumunod mong ginawa? Sabik na akong malaman. Mariing tinitigan ni Bailey Jingwei si Zhu Fan, matigas ang tinig. Sabihin mo sa akin ano ba talaga ang larong nilalaro mo? Tumango si Zhu Fan. CJ. Una sa lahat, kahit maraming pinagdaanan ang Sword Star Empire, nanatili pa rin ang tunay nitong lakas. Hanggat ikaw ang namamahala rito, madali lamang itong maibalik sa dating kaluwalhatian. Hanggat buo ang puwersa ng imperyo, walang makakatalo rito. Bahagya siyang ngumiti. Kaya kinailangan kitang tulungan at bigyan ka ng sapat na kalayaang isakatuparan ang plano mo. Ano? Nabigla si Bailey Jingwei. Hinayaan mo ako? Kung ganoon, huminga ng malalim si Zhu Fan bago ngumiti ng may kakaibang kahulugan. Prime Minister, naaalala mo ba ang Empty City Strategy noong 100 taon na ang nakalipas? Bahagya lamang itong totoo noon. Pero ngayon mas totoo pa kaysa kailanman. Empty City Strategy. Biglang napatingin si Bailey Jingwei sa mga Sword King na namuno sa pananakop sa 4 na lupain. Unang nagsalita si Shangguan Fion. Nang lusubin namin ang Shangguan clan, halos walang tao roon. Madali naming nasakop ang silangang lupain, bagamat maraming nakatakas. Sumunod si Bailey Yuyon. Totoong nilusob namin ang Sea Bright Sect at pinatay ang marami, pero nawawala sina Aoyang Changqing at ang Snow Peak 4 Elders. Tila tumakas sila at hindi namin sila natunton. Tumango naman si Dan Qingshen. Nang dumating kami sa Murong Clan, wala ng tao. Ang natagpuan lang namin ay si Murong Xui. Biglang sumigaw si Bailey Jingwei. Bakit wala man lang sa inyo ang nagsabi nito? Nagkamot ng ulo si Bailey Yuyon. Inakala naming normal lang iyon. Mahina na sila kaya tumakas nang marinig na paparating kami. Natural lang iyon. Tama. Ngumiti si Zhu Fan. At mas natural pa nang makatanggap kayo ng utos na bumalik para sa seremonya ng paggawad ng gantimpala. Hindi ninyo gustong masira ang perpektong record ninyo dahil lamang sa ilang maliit na pagkukulang. Tumawa siya. Pero ang mga maliit na pagkukulang na iyon ang siyang naging pinakamalaking pagkakamali. Hindi ba ninyo alam? Kahit masunog ang damuhan o bahain ito, muli pa rin itong tutubo. Nanginig ang mga kamao ni Bailey Jingwei habang naramdaman ang pangungutya sa bawat salita ni Zhu Fan. Samantala, malamig na umuso si Bailey Yuyon. Anong silbi ng ilang palaboy? Biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Ulat! Isang opisyal ang humahangos na dumating at iniabot ang isang jade slip. Prime Minister! Masama ang balita. Nilusob ng hukbo ng kanlurang lupain ang hangganan. Nabasag ang ating depensa at papasok na sila sa gitnang lupain. Nangangailangan kami agad ng mga karagdagang hukbo. Ano? Lahat ay natigilan. Sinunggaban ni Bailey Jingwei ang opisyal sa kwelyo. Paanong nangyari yon? Hindi ba sumuko na ang kanlurang lupain? Bakit nila tayo inaatake? Nauutal ang opisyal. Hindi ko po alam, ako po ay tagapaghatid lamang ng ulat. Isa pang sigaw ang narinig. Prime Minister! Nilusob din ang hukbo ng timog ang hangganan. Papasok na sila sa loob ng imperyo. Humihingi kami ng mga karagdagang hukbo. Dong! Parang nablangko ang isip ni Bailey Jingwei. Hindi pa siya nakakabawi ng isa pang ulat ang dumating. Prime Minister! Naghimagsik ang hilagang lupain. Nabutas nila ang ating depensa at sumusugod na sila papasok sa gitnang lupain. Nanunuya si Zhu Fan. Abala ang Prime Minister sa paghahanda ng lahat ng hukbo para harapin ako. Wala na siyang maipapadalang kahit isang sundalo sa inyo. Sabihin mo sa kanila bahala na sila sa sarili nila. Tutal, ang Devil Palace Lord naman ang pinakamalaking kriminal, hindi ba? Ha ha ha! Namumula sa galit si Bailey Jingwei. Zhu Fan! Ano ang ginawa mo? Nagkibit balikat lamang si Zhu Fan. Ngunit bago siya makapagsalita ay umalingaw-ngaw ang isang masiglang tugtog ng zither. Hindi siya ang gumawa. Siya lamang ang nagplano. Kami ang nagsakatuparan. Napalingon si Bailey Jingwei. Zither Sword King. Bakit mo ipinagkanulo ang imperyo? Mahinang ngumiti si Liu Mubai habang patuloy sa pagtugtog. Prime Minister Bailey.
2,000 taon na ang nakalipas, pinatay ng parehong heavenly punishment na ito ang aking mga kababayan. Humingi kami noon ng kanlungan sa imperyo. Hindi ko alam kung nakalimutan lamang iyon ng Invincible Sword o sadyang wala siyang pakialam. Kaya sumama ako sa Dark Demon Lord. Dudurugin ko ang Sword Star Empire at ipaghihiganti ang aking bayan. Naroon na ang sapat kong dahilan. Nanlaki ang mga mata ni Bailey Jingwei. Pero paano mo nagawang pamunuan ang mga piling sundalo ng imperyo laban mismo rito? Tapat sila sa Sword Star Empire. Maaaring mapasunod mo sila minsan pero hindi nila ipagkakanulo ang sarili nilang bansa. Ngumiti si Liu Mubai. At paano kung hindi naman talaga sila tagagitnang lupain? Napatigil ang pag-iisip ni Bailey Jingwei. Si Zhu Fan ang nagpatuloy. Prime Minister, sinabi ko sayo. Sa pagkakataong ito, tunay na tunay ang empty city strategy. Akala mo ba ang imperyo talaga ang sasakop sa 4 na lupain? Napangiti siya. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung sino talaga ang sasakop sa kanino. Napaatras si Bailey Jingwei habang unti-unting nauunawaan ang lahat. Patuloy si Zhu Fan. Sa totoo lang, habang nagdurusa ang Luoklan, tahimik lamang akong nanonood. Hinihintay kong lusubin mo ang kanlurang lupain. Kapag nagkalat ang mga hukbo ng imperyo, doon magsisimula ang lahat. Ang mga sundalong ipinadala mo sa kanluran ay matagal nang nilipol ng Luoklan at ni Zither Sword King. Ang mga sundalong nakabantay sa kanlurang lupain. Mga sundalo iyon ng kanlurang lupain na nakasuot lamang ng uniforme ng gitnang lupain. Tinulungan silang itago ni Liu Mubai. Dahil inakala ng mga gwardya sa hangganan na sarili nilang hukbo ang dumarating, binuksan nila ang mga depensa. At doon sila sinalakay ng biglaan. Nanlalaki ang mga mata ni Bailey Jingwei. Pareho rin ba ang nangyari sa ibang lupain? Tumango si Zhu Fan. Mabilis kang makaunawa. Lahat iyon ay panlilin lang. Nang akalain mong natupad na ang bagong kaayusan ng mundo, lumuwag ang pagbabantay mo. Ipinabalik mo pa ang maraming hukbo mula sa mga hangganan. At iyon mismo ang nagbigay sa 4 na lupain ng pagkakataong umatake. Biglang sumingit si Bailey yun. Huwag kang maniwala sa kanya, Prime Minister. Nasa atin ang hilagang lupain. Napangiti si Zhu Fan. Biglang may isang matandang pulang-pula ang ilong na tumapik sa kanyang balikat. Winesword Immortal. Tumawa ang matanda. Tama ang sinabi niya. Nasakop man namin ang hilagang lupain. Pero pagkaalis niyo, pinatipon ko ang buong hukbo sa isang lambak. Para madaling mapatay ni na Aoyang Changqing at ng iba pa. Kaya 3 araw akong nahuli bago dumating dito. Napasinghat si Bailey yun sa galit. Akala ko lasinggo lamang ang matandang ito, hindi ko akalain kaya niyang isakripisyo ang milyon-milyong piling sundalo ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumingon si Bailey Jingwei kay Dan Qingshen. At ikaw? Dahil din ba rito kaya nahuli ka? Tumawa si Dan Qingshen. Wala lang akong magandang dahilan na maipapakita sa'yo. Kaya binigyan ako ng batang iyon ng pambara. Itinulak niya sa akin si Murong Xue. Alam niyang kapag nakita mo ang ganoong gantimpala, malilimutan mo ang lahat ng ibang bagay. At tama siya. Kumagat ka ng buo. Parang sasabog na bulkan si Bailey Jingwei. Lumingon siya kay Shangguan Fion. Fion, huwag mong sabihin ikaw rin. Mabilis na umiling si Shangguan Fion. Prime Minister. Hindi ako katulad ng mga taksil na ito. Alam ninyo ang galit ko sa Shangguan clan. Ang silangang lupain lamang ang nanatiling matatag. Ngunit naputol siya. Ulat! Muling tumakbo ang isang gwardiya. Naghimagsik ang silangang lupain. Laganap na ang labanan. Prime Minister, kailangan namin ng mga hukbo. Natigilan si Shangguan Fion. Napatawa si Zhu Fan. Tama. Hindi ko kailanman sinubukang hikayatin si Sword King Fion. Tunay siyang tapat sa Sword Star Empire. Pati ang kanyang mga sundalo. Pero huwag kang umasa na makakatulong sila ngayon. Abala silang lahat sa biglaang pagbabalik ng Shangguan clan. Ha! Namutla sa matinding galit si Bailey Jingwei. Zhu Fan. Sa loob lamang ng 10 araw. Ang kampanyang nagbigay sana sa Sword Star Empire ng ganap na paghahari sa 5 lupain ay tuluyang nabaligtad. Mula sa pagiging mananakop. Sila ngayon ang napapaligiran at inaatake sa lahat ng panig.
At sa pagkakataong ito, muli na namang natalo ni Zufan ang kanyang pinakamapanganib na karibal. Ngumiti ng bahagya si Zufan at ibinunyag ang kanyang napakalaking plano sa nag-aapoy sa galit na si Baili Jingwei. Punong ministro, imposibleng lumago ang Devil Palace nang hindi napapansin. Ngunit ilang dekada na ang nakalipas, sinadya kong ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Hinayaan ko pang ang makapasok ang iyong mga espiya. Alam mo ba kung bakit? Namutla si Baili Jingwei na tila nawalan ng dugo. Magaspang ang kanyang paghinga at hindi man lamang siya makapagsalita. Napakasimple, pagpapatuloy ni Zufan. Dahil gusto kong ikaw ang magkaroon ng pakiramdam na ikaw ang may kontrol. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa iba. Ipinaliwanag niya, kung wala kang alam tungkol sa Devil Palace, tiyak na ibubuhos mo ang buong lakas ng imperyo laban sa 4 na lupain. Mag-aalsa kami, ngunit wala ring mangyayari. Pareho nating alam kung paano nagtapos ang unang digmaang pandaigdig. Isang salita lamang mula sa iyo at kusang sumunod ang mga pinuno ng 4 na lupain. Bumalik ka agad sa imperyo upang sugpuin ang kaguluhan at panatilihin itong buo. Ano man ang naging pinsala, maitatayo rin muli sa paglipas ng panahon. Mananatiling buhay ang imperyo. Kaya hinayaan kong lumabas sa iyong mga ulat ang tungkol sa Devil Palace. Pinayagan kitang magpasok ng mga espiya upang isipin mong kontrolado mo ang lahat, samantalang ako ang tunay na may hawak ng buong laro. Hanggat nananatiling tinik sa iyong tagiliran ang Devil Palace, hindi mo kailanman maipapadala ang lahat ng hukbo sa digmaan. Kinontrol ko rin ang pag-angat ng iyong mga espiya upang kontrolin kung kailan ka kikilos. Kung nanatili kang kasing sakim noong unang digmaan, gagalaw ka lamang kapag perpekto na ang lahat. Lalong bumigat ang paghinga ni Baili Jingwei. Napasandal siya kay Baili Yuyon upang hindi matumba, ngunit nanatiling nakatitig kay Zufan ang kanyang nag-aalab na mga mata. Nagpatuloy si Zufan, hindi ka gagalaw hanggat kulang ang impormasyon mo. Kaya unti-unti kitang pinakain ng impormasyong gusto kong malaman mo at pinaniwala kitang ikaw ang may kontrol. Sa katotohanan, taktika lamang iyon upang bumili ako ng panahon dahil hindi pa handa ang aking plano noon. Nang maging handa na ako, saka ko hinayaang tumaas ang ranggo ng iyong mga espiya upang makakuha sila ng mas maraming impormasyon. Ngunit ang lahat ng impormasyong iyon ay tungkol lamang sa gitnang lupain. Kapag nalaman nila ang tunay na kalagayan ng 4 na lupain, agad mabubunyag ang Empty City Stratagem. Hahahan! Biglang sumigaw si Baili Jingwei, kung ganoon, bakit mo pinahimagsik si Wurandong at ang buong Devil Palace? Para lamang ilihis ang aking pansin. Ngumiti si Zufan habang si Wurandong ay humalakhak. Punong ministro, sabi ni Wurandong, iyan ang tunay na galing ng aming Palace Lord. Inatake mo ang 4 na lupain at nagpanggap na walang depensa ang gitnang lupain upang bitagin kami. Ngunit kung hindi lumitaw ang Palace Lord, masasayang lamang ang paghihintay ng iba mong Sword Kings dito at ipapadala mo rin sila sa 4 na lupain. Kapag nangyari yon, mabubunyag ang lahat. Habang nananatili ang Devil Palace sa gitnang lupain, hindi ka kailanman mapapanatag at hindi mo maipagpapatuloy ang iyong plano. Kaya isinakripisyo kami upang bigyan ka ng kapanatagan. Sa sobrang saya mo matapos lipulin ang Devil Palace, hindi mo na sinuri ang tunay na sitwasyon sa 4 na lupain. Agad kang lumipat sa susunod na hakbang, ang pain para sa Palace Lord at sa iba pang mga kalaban. Tinipon mo ang lahat ng pinakamalalakas mong puwersa sa gitnang lupain at iniwang halos walang depensa ang mga hangganan. Dahil dito, ang mga hukbo ng 3 lupain na inakala mong natalo na ay malayang nakapasok ng malalim sa loob ng iyong imperyo. Ikaw mismo ang naghanda ng bitag para sa sarili mo. Inatake ka namin mula sa loob at mula sa labas ng sabay-sabay. Kung ihahambing sa unang digmaan, punong ministro ganap kang natalo. Hahaha! Tumango si Baili Jingwei habang nanginginig ang mukha. Kaya pala ang Devil Palace sa gitnang lupain ay isa lamang panakip para sa tunay ninyong operasyon sa 4 na lupain. Tumitig siya kay Zufan bago nagsalita ng mabigat. Zufan, napakahusay mo. Inaamin kong lubusan akong natalo. At bagaman kinamumuhian kita, lubos din kitang iginagalang. Punang-puot ang huling mga salita, ngunit tunay ang paggalang na nakapaloob dito. Sa buong mundo, si Zufan lamang ang taong palaging isang hakbang na nauuna sa kanya. Napabuntong hininga si Zither Sword King habang nakatingin kay Zufan. Ang mapigilan ang 100 taong plano ni Baili Jingwei sa bawat hakbang, tunay kang nakakatakot. Tahimik na tumango ang iba, seryoso ang kanilang mga mukha.
Ngunit biglang umatungal si Bailey Jingwei. Huwag mong isipin na nanalo ka na. Hindi kailanman babagsak ang imperyo. Itinuro niya ang mga bilanggo. Nais mo silang iligtas? Kung ganoon, sila muna ang papatayin ko. Tignan natin kung ilan ang kaya mong protektahan ng mag-isa. Mga Sword King ng imperyo, patayin silang lahat. Gawin niyong mapait ang kanyang tagumpay. Opo. Agad sumugod ang 6 na Sword King ng angkan Bailey patungo sa mga bilanggo. Nag-alangan si Xiang Guanfion kung sino ang kanyang papanigan. Ngunit nang maalala niyang minsan siyang hinamak ni Zhu Fan, pinili niyang sumama sa mga Sword King ng imperyo. Samantala, sina Dan Qingshen at ang iba ay may magandang ugnayan kay Zhu Fan at malaki ang naitulong sa kanyang plano. Ngunit sa isip ni Xiang Guanfion, wala akong napala at ni minsan ay hindi niya ako isinama sa kanyang plano. Bakit ko siya kakampihan? Kaya nanatili siyang tapat sa imperyo. Sa isang iglap, sinunggaban ni Zither Sword King si Bailey Jingwei sa lig. Bailey Jingwei, utusan mong tumigil sila. Ngunit mumisi lamang si Bailey Jingwei. Hindi. Kahit mamatay ako ngayon, matatalo ko pa rin si Zhu Fan sa bahaging ito. Maaaring kanya ang malaking tagumpay, ngunit iwan ko sa kanyang puso ang sugat na hindi kailanman maghihilom. Hahaha. Napabuntong hininga si Zither Sword King. Alam niyang ang mga Sword King ay sumusunod lamang sa utos ni Bailey Yutian. Wala silang pakialam kung mabuhay man o mamatay si Bailey Jingwei. Kaya agad siyang sumugod upang tulungan si Zhu Fan. Sumunod din sina Dan Qingshen at Winesword Immortal. Ngunit huli na sila. Mas mabilis ng isang kisapmata ang 7 Sword King. Isang malakas na bugso ng hangin ang tumama kay Murong Xue habang nakangising lumapit si Bai Liuyon. Sa kabilang panig, si Bai Liuyu ay sumugod kay Ling Yuntian. Sumulyap muna siya kay Zhu Fan bago nagpa siya. Hindi ko papatayin ang taong mahalaga sa kanya. Kaya si Ling Yuntian ang kanyang pinuntirya. Kung nalaman lamang iyon ni Bai Jingwei, tiyak na magingit-ngit siya sa galit. Isa pang taksil sa sarili kong kampo. Nilamon ng nakapangingilabot na pagpatay ang buong entablado. Ramdam ng mga bilanggo ang malamig na hininga ng kamatayan sa kanilang mga leg. Nagmamakaawa silang tumingin kay Zhu Fan. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo, parang isang estatwa. Hoy, hindi ba para iligtas mo kami? Kahit magpanggap ka man lang. Habang papalapit ang 7 Sword King, lalo ring lumalapit ang kamatayan. Ngunit, bang! Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Napaatras ang 7 Sword King. May 7 taong nakatayo sa harapan ng mga bilanggo, hinarangan ang kanilang pag-atake. Sir, ayos ka lang ba? Isang lalaking nakapula na may sagisag ng apoy sa kanyang baywang ang tumayo sa tabi ni Murong Xue. Kuya! Masayang sigaw ni Murong Xue. Xiang Guanfixiong sa wakas ay nagpakita ka rin. Malamig na sabi ni Xiang Guanfion. Magalang na nagbigay galang si Xiang Guanfixiong. Fion, kumusta ka nitong nakaraang 100 taon? Napansin ni Xiang Guanfion ang Jade Token sa kanyang baywang na may simbolo ng bundok. Amang, hayaan niyo sa akin si Bai Jingshan. May utang kaming dapat pagbayaran. Mag-inat ka. May simbolo ng ilog ang token ng ama, samantalang ang anak ay nakasuot ng itim na kasuotan na may sagisag ng pangil. Isa pang kabataang nakaitim, may simbolo ng araw sa likod ng kanyang balabal, ang lumapit. Akin ang kalabang iyon. May sarili rin akong paghihiganti. Bakit ikaw? Dahil mas malakas ako. Iri. Napasinghal ang kabataang may sagisag ng pangil. Nanatiling nakatayo si Zhu Fan habang ang lahat ng naroroon ay natulala sa mga pamilyar na mukhang nawala matapos ang unang digmaan. Samantala, nagsigawan sa tuwa ang mga disipulo ng Devil Palace. Dumating na ang aming 5 Dharma King at mga emissary. Sa wakas, kumpleto na ang lahat ng pinakamalalakas na eksperto. At nagsimula na ang huling labanan. Natigilan ang 3 paparating upang tumulong at napatitig sa mga bagong dating. Sina Murong Li, Xiang Guanfixiong, at Aoyang Lingshan ay isang siglong na walang parang bula. Ngunit ngayon, lumitaw silang mga Dharma King ng Devil Palace. Kaya pala. Sumulyap si Dan Qingshen kay Winesword Immortal. Kaya pala kahit lasinggo ka, pinili mong kumampi sa Devil Palace. Malapit ka pala kay Murong Li. Napahalakhak si Winesword Immortal habang gumagalaw ang mapula niyang ilong.
Aba, normal lang naman na dalawin ng magkakaibigan ang isa't isa. Hahahan. Tumango si Dan Kingshen. Kahit kabilang si Winesword immortal sa imperyo, matagal na nitong kinikilingan ang Murong Clan. Marahil kaya siya naging Sword King ay upang maprotektahan ang Murong Clan. Kung dumating ang araw na lusubin ng imperyo ang Southern Lands, bilang isang Sword King ay magkakaroon siya ng kapangyarihang iligtas sila. Ngayon, 7 Sword King ang kaharap ng 5 Dharma King kasama ang Son at Muon emissaries. Hindi na balanse ang laban mula pa lamang sa simula. At mayong 3 pang Sword King ang lumipat ng panig, lalong dehado ang imperyo. Napasimangot si Emperor Bailey Jingshi. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kalmadong anyo. Jingwei, ano ang gagawin natin? Mahabaging kamahalan, huwag kayong mabahala, malamig na sagot ni Bailey Jingwei. Hindi pa ito ang katapusan. Namimilog ang kanyang mga mata habang naggangalit. Mga sundalo ng imperyo. Sumalakay. Patayin silang lahat. Ruar. Kasabay ng kanyang utos, dumagsa ang libu-libong eksperto mula sa himpapawid, sa lupa, at sa bawat sulok ng kabisera. Mistulang dagat ng mamamatay taong aura ang bumalot sa buong imperial capital, habang sabay-sabay silang sumugod patungo sa entablado ng bitayan. Napangiti si Zhu Fan. Alam kong bitag ito. Nagulat sina Dan Kingshen at ang iba pa nang makita ang rumaragasang hukbo. Agad silang pumuesto sa paligid ng mga bilanggo upang ipagtanggol ang mga ito. Napasinghap ang mga mamamayan. Takot na takot silang nagsitakbuhan. Lintik! Manonood lang kami, bakit parang kami pa ang masasama sa laban? Una ang pagtataksil ng mga Sword King, ngayon naman ang hukbo ng imperyo. Ayaw naming mamatay ng wala sa oras. Sa loob lamang ng ilang sandali, halos mawala ng tao ang liwasan. Wala namang pakialam ang hukbo sa mga sibilyan. Ang tanging target nila ay ang Devil Palace at ang mga taksil. Sa di kalayuan, tila maitim na ulap ang papalapit na hukbo. Napabuntong hinina si Zhu Fan. Parang pamilyar ang tanawing ito. Hindi ba ganito rin ang nangyari noong nakaraang digmaan? Napangisi si Bailey Jingwei. Tama ka, Steward Zhu. Noon, ang taktika mong ito ang ginamit laban sa aming patriarch. Ngayon, sayo naman ito ibabaling. Maaaring bumagsak ang imperyo ngayon, ngunit wala na akong pakialam sa 4 na lupain. Ang gusto ko lamang ay ang ulo mo. Maaaring papalapit na ang mga hukbo ng 3 lupain at napapalibutan na ang imperyo, ngunit bago sila makarating ikaw ay patay na. Umiti lamang si Zhu Fan. Samantala, tumawa sina Shang Guanfion at ang iba pa. Maaaring bumagsak ang imperyo, ngunit hanggat buhay kami, makapagtatatag kami ng panibagong imperyo. Kahit abutin pa ng ilang libong taon. Ngunit kayong lahat mamamatay dito ngayon. Hindi pa tapos ang laban, Shang Guanfixiong. Ngumisi si Shang Guanfixiong. Fion, huwag kang masyadong masaya. Hindi ganoon kadaling kunin ang ulo ko. Humalakhak si Shang Guanfion. Hahaha. Kahit sino pwedeng magsabi niyan maliban sa'yo. Lagi kitang tinatalo sa ating mga laban. Mukhang tumanda ka na talaga, kuya. Ako na ang puputol sa ulo mo upang maging halimbawa sa iba pang Sword Kings. Kasabay noon, rumagasa siya patungo kay Shang Guanfixiong. Kumilos din ang iba. Fion. Sigaw ni Shang Guanfixiong habang sumasalubong. Hindi mo ba alam? Binabago ng panahon ang lahat. Kasunod niya sina Murong Li at ang iba pa, bawat isa ay tumungo sa sarili nilang kalaban. Biglang umugong ang kalangitan. Nagbanggaan ang 14 na napakalalakas na aura. Nyanig ng kanilang banggaan ang buong mundo. Boom! Nagharap sina Shang Guanfion at Shang Guanfixiong gamit ang Soaring Sword Art. Nagliyab ang pulang liwanag habang nagbanggaan ang kanilang mga espada. Ngumisi si Shang Guanfion ng may paghamak. Ngunit sa susunod na sandali, napunit ang kanyang manggas. Isang sword aura ang dumaan sa kanyang tagiliran. Kasabay nito, isang napakalakas na puwersa ang tumama sa kanyang dibdib. Napaatras siya habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang labi. Pipaano? Tinalo mo ako sa isang galaw lang. Ako ang laging nananalo sa ating mga laban, paano nangyari ito? Ngumiti si Shang Guanfixiong. Fion, sinabi ko na sayo. Binabago ng panahon ang lahat. Habang ikaw ay abala sa paghahabol ng kapangyarihan at paghahangad sa Eastern Lands nitong nakaraang 100 taon,
ako naman ay ibinuhos ang buong buhay ko sa espada. Naunawaan ko ang tunay na diwa ng soaring sword art at isinara ko ang aking pandinig sa lahat ng bagay sa labas. Mas mataas ang talento mo kaysa sa akin. Ngunit magulo ang puso mo at naliligaw ang isip mo. Kaya sa loob ng 100 taon wala kang naging pag-unlad. Iyan ang agwat natin ngayon. Nanginig ang mukha ni Xiang Guanfion. Hindi. Mas magaling ako sa iyo sa lahat. Kaya hindi kita kinilala bilang clan head noon. Bakit ngayon nalampasan mo ako? Hindi ko ito matatanggap. Bigla siyang sumugod muli. Ngunit, boom! May isa pang malakas na pagsabog. Isang anino ang lumipad sa kanyang tabi. Si Bailey yun. Sunog ang kalahati ng kanyang mukha at dumudura ng dugo. Paano nangyari ito? Hindi kailanman naging ganito kalakas si Murong Lee. Biglang lumitaw si Murong Lee sa kanyang harapan, nagliliyab ang kanyang mga mata. Bailey Yun naroon ka rin noong naglaban sina Bailey Chen at ang Three-Headed Crow. May natutunan ka ba? Napakalungkot. Ang isang martial practitioner na hindi marunong kilalanin ang tunay na lakas ng iba ay hindi kailanman magiging tunay na malakas. Talaga bang kabilang ka sa angkan, Bailey? Mas mataas man ang talento mo dahil kapareho mo ng dugo ang Invincible Sword, ni katiting sa kanyang paghahangad sa tunay na lakas ay wala kang namana. Hindi kayo kailanman naging katulad niya. Napapikit si Bailey Yun habang pinipigilan ang takot. Napatingin si Xiang Guanfion sa kanya. Pareho kayong Sword King. Paano kayo natalo agad ni Murong Lee? Mahigpit na sagot ni Bailey Yun. Dahil lampas na siya sa antas ng Sword King. Napansin ko na matapos ang laban ng Patriarch laban sa ika-9 na antas na Spiritual Beast. Parang nagbago ang kanilang mga mata. Matapos ang 100 taong pagsasanay umangat sila sa mas mataas na antas. Lumampas sila sa Sword King. Nagulat ang lahat. Ngumiti lamang si Xiang Guanfion. Sa aming tatlo, ako pa rin ang pinakamababa ang talento. Ang nagbago lamang ay ang aking pag-isip. Natagpuan ko ang panibagong pagkaunawa sa soaring sword art. Ngayon sana ay maintindihan mo na. Bago ka maging makapangyarihang mandirigma, kailangan mo munang maging isang tunay na naghahanap sa Dao. Iyon ang pinakamahalaga. Kung magulo ang puso mo, gaano man kalakas ang iyong martial arts, hinding-hindi mo maaabot ang Dao. Nanginig ang balbas ni Xiang Guanfion sa galit. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang totoo iyon. Ang kapatid na matagal niyang minamaliit ay napakalayo na pala ng narating. Ganap na naging isang panig ang labanan. Ang tatlong lumampas na sa antas ng Sword King ay walang kahirap-hirap na itinulak paatras ang 7 Sword King ng imperyo. Wala man lamang silang pagkakataong makabawi. Samantala, patuloy pa ring rumaragasa ang hukbo ng imperyo patungo sa entablado. Ngunit matagumpay silang hinaharang ni Dan Qingshen, Wine Sword Immortal, at Zither Sword King. Maging sila ay hindi inaasahang magbabago ng ganito kalaki ang tatlong matandang iyon matapos ang 1 siglo. Labis silang nabigla. Pagkatapos ay sabay-sabay silang napatingin kay Zhu Fan. Kitang-kita sa kanilang mga mata. Natiyak na may malaking kinalaman siya sa pagbabagong iyon. Pawis na pawis si Emperor Bailey Jingxi habang nanginginig ang tinig. Jingwei pareho namang Sword King ang magkabilang panig. Bakit mas malakas ang mga tao nila kaysa sa atin? Halos hindi na makalaban ang ating mga Sword King. Kapag bumagsak sila mawawalan tayo ng paraan upang pigilan sila. Napangiwi si Bailey Jingwei. Marahan siyang lumingon sa malayong kalangitan kung saan patuloy na umaalingaw-ngaw ang kulog. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Dagundong. Gumapang ang kidlat sa makakapal na ulap habang umuugong ang kalangitan na tila ungol ng isang mabangis na halimaw. Sa kalayuan, nagliwanag ang buong langit sa matingkad na puti. Doon nagkukubli sa pagsasanay ang Diyos ng Sword Star Empire, si Bailey Chen. Bagamat nilalamon na ng labanan at pagpatay ang pangunahing liwasan ng kabisera, nanatiling tuwid na nakatayo si Zhu Fan sa entablado ng bitayan. Nakapako lamang ang kanyang paningin sa kumikidlat na kalangitan, tahimik na naghihintay, kasama ni Bailey Jingwei. Kasabay ng isang nakabibinging dagundong ng dragon, sumugod si Dan Qingshen. Sa isang atake lamang, naging lumulutang na abo ang libu-libong eksperto sa kanyang harapan. Kasunod nito, pinakawalan ng 7 Notes Obscure Sword ni Zither Sword King ang mahiwagang himig nito,
at ang mga kalaban ay nagkapira-pirasong parang dinurog. Samantala, bumuga ng alak si Winesword Immortal, na agad naging naglalagablab na bagyong apoy at nilamon ang lahat ng dinaanan nito. Nagkaisa ang tatlo upang pigilan ang walang katapusang pagragasa ng hukbo ng imperyo, bagamat mabigat ang kanilang mga mukha. Alam nilang naroon si Zufan, ngunit wala ni isa ang nagreklamo. Alam nilang ang mga hari ay para sa kapwa-hari, at ang mga general ay para sa kapwa-general. Ang tunay na kalaban ng Dark Demon Lord ay hindi pa dumarating. Dagundong. Isang lilang kidlat ang sumiklab habang humarang si Kiao sa harap ni Baliyuyu. Agad itong sinalag ni Baliyuyu, kaya't nauwi lamang sa tabla ang kanilang unang sagupaan. Masamang tinitigan ni Baliyuyu ang dalagang may lilang buhok. Saan ba napulot ng batang iyon ang napakalakas na batang ito? Akala ko pa naman ay magpapanggap lang akong lumalaban alang-alang sa kanya. Ngayon malinaw na kung magpapahinay-hinay ako pa ang mamamatay. Lintik! Hindi ba sinabi ng batang iyon sa mga tao niya na huwag akong seryosohin? Talagang nakalimutan na niya ako. Ngumiti si Kiao. Kuya Yu, matagal na rin. Pero malakas ka pa rin gaya ng dati. Napakunot no si Baliyuyu. At ikaw ay nakalimutan mo na ako. Ikaw pa nga ang nagpanggap na nanay ko noon. Kiao. Nanlaki ang mga mata ni Baliyuyu. Lumaki ka na at naging napakalakas mo rin. Katulad ka talaga ng matanda mong iyon, hindi tao. Hindi naman talaga ako tao. Palihim na natawa si Kiao. Kuya Yu, naging masaya naman tayo noon. Palagi kitang itinuring na isa sa amin. Tapos na ang imperyo. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi babagsak ang imperyo. Bigla siyang natigilan at napuno ng pag-aalinlangan. Dugo pa rin siya ng angkan ng Baili. Maaaring nagtaksil ang iba, ngunit paano niya basta tatalikuran ang Patriarch? Mahigpit man ito, hindi naman ito naging malupit sa kanya. Paano niya ito pagtataksilan ng walang sapat na dahilan? Ngumiti lamang si Kiao. Kung hindi ka pa handa, hindi kita pipilitin. Kapag bumagsak na ang imperyo, saka ka nalang sumama sa amin. Hoy, bata! Gumising ka! Napapalibutan na kayo ng hukbo ng imperyo. Dapat kayo ang Mga hukbo mo ba talaga ang mga yon? Putol ni Kiao habang itinuro ang malayo. Paglingon ni Baliyuyu, natigilan siya. Anong nangyayari? Nakahandusay na sa lupa ang lahat ng Baili Sword Kings. Sugatan, duguan, at halos hindi na makatayo. Samantalang malamig lamang silang pinagmamasdan ni Namurong Lee at ng kanyang mga kasamahan. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan nang natapos ang labanan. Isang ganap na tagumpay. Napatulala si Baliyuyu. Bakit napakalalakas ng mga tao ng Devil Palace? Ngumiti si Kiao. Kuya Yu, nitong nakaraang isang siglo, bukod sa pagtulong namin ni Kuya kay Ama bilang Dharma Kings, wala nang ibang ginawa ang tatlong matatandang iyon, kundi ang magsanay ng espada kasama si Ama. Wala silang ibang inatupag. Tingnan mo kung sino talaga sila. Araw-araw silang nagsusukatan ng espada habang tinuturuan sila ni Ama. Dahil doon, lalo silang lumakas. Mas malakas pa sila ngayon kaysa sa karaniwang Sword King. Kaya nga ikaw ang pinili kong kalaban para hindi ka saktan ng mga matatandang iyon. Nagpigil pa nga ako sa laban natin. Napakibot ang mukha ni Baliyuyu. Nagpigil ka? Siyempre. Kung hindi, bakit ka pa nakatayo hanggang ngayon? Napabuntong hininga na lamang si Baliyuyu. Ramdam niyang tumanda siya ng ilang taon sa isang iglap. Talagang napapalitan na ng bago ang lumay. Ang batang dating kinukulit ko siya na ngayon ang nagpapaluwag ng laban sa akin. Sa kabilang panig, tuluyang nanlumo si Emperador Baili Jingshi at napaupo ng bagsak sa kanyang trono. Tapos na. Lahat ng Sword Kings. Tumingin si Baili Jingwei sa Emperador bago muling ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi pa rin nawawala ang apoy sa kanyang mga mata. Boom! Kasabay ng huling pagsabog, bumagsak din si Shangguan Fion sa tabi ng iba pang sugatang Sword Kings ng imperyo. Naglakad papalapit sina Shangguan Fixiong at Murong Lee, malamig ang mga titig habang nakatanaw sa kanila. Tumawa si Ouyang Changqing at itinuro si Baili Jingshan. Ano ngayon? Ngayon mo naintindihan na kahit lumipas ang 100 taon, hindi pa rin huli ang paghihiganti ng isang tunay na ginoo, Lone Arm Sword King. Patayin niyo na lang ako. Mahinang tugon ni Baili Jingshan.
Ngumisi si Ouyang Changqing. Samantala, tumingin si Shangguan Fixing sa kanyang kapatid. Fion, ipinagkanulo mo ang angkan. Bilang nakatatanda, tungkulin kong ibalik ka upang harapin ang kaparusahan. Wala akong sasabihin sa'yo. Mariing ipinikit ni Shangguan Fion ang kanyang mga mata. Punang sugat at dugo ang kanyang mukha at bakas ang matinding kawalan ng pag-asa. Nagbigay galang si Shangguan Fixing. Iwan niyo sa akin si Shangguan Fion. Ang iba ay magiging bihag na ng Devil Palace. Kayo na ang bahala kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Tumango ang lahat. Ngunit bago pa man nila mayalis ang mga bihag. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ng kulog ang umalingaw-ngaw mula sa napakalayong bahagi ng kalangitan. Isang lilang sinag ang humarurot na parang kidlat, at isang napakalakas na pressure ang agad bumalot sa buong larangan ng digmaan. Iyan ni. Nanginig ang lahat sa pamilyar na aurang iyon. Biglang nagtawanan si Bailey Jingwei. Hahaha! Sa wakas, dumating na ang Diyos na tagapagtanggol ng aming imperyo. Zhu Fan, tapos na ang Devil Palace. Hush! Pumaimbulog sa himpapawid ang lilang liwanag na tila isang dragon ng kidlat, at sa isang iglap ay kinulayan nito ng kulay ube ang buong kalangitan. Nagsimulang mamuo ang isang napakalaking bagyo ng kulob, at ang nakapanginilabot nitong presyon ay bumagsak sa lahat ng nasa ibaba. Buhay pa si Invincible Sword Bailey Yushan. Patriarch! Sigaw ni Murong Li, habang muling nabuhay ang pag-asa sa mukha ni na Bailey Yun at ng iba pa. Hanggat buhay ang Patriarch, hindi babagsak ang imperyo. Habang patuloy na pinipigilan ni Dan Qingshen ang hukbo, napaseryoso rin siya nang masilayan ang lilang liwanag. Isang siglo nang hindi nagpapakita ang Invincible Sword. Akala ng lahat ay matagal na itong patay. At ngayon, nagbalik ito. Masama ito. Ngunit sabay-sabay pa ring napalingon ang marami kay Zhu Fan, puno ng pag-asa. Bam! Hindi na nag-aksaya pa ng salita si Murong Li. Diretso siyang sumugod patungo sa lilang liwanag, nag-aapoy ang kanyang hangaring lumaban. Invincible Sword. Pinakamalakas sa buong mundo. Matapos ang 100 taon. Dumating ako upang hamunin kang muli at bawiin ang dati kong pagkatalo. Kami rin. Kasunod niyang sumugod ang iba, hindi man lang pinansin ang mga sugatang Sword Kings. Maging si Qiao Er ay lumipad din paitaas. Hindi man lang siya pinigilan ni Baliyuyu. Tahimik na napatitig ang lahat. Iniisip ba nilang 7 tao lamang ang makakatalo sa Patriarch? Hindi. Hindi sila umaasang mananalo. Ang nais lamang nila ay lumaban. Ngunit para sa marami, walang saysay ang isang laban na alam mong matatalo ka. Unti-unting naunawaan ng mga Sword Kings ang tunay na lihim ng pagiging malakas. Hush! Sa isang kisap mata, dumaan ang lilang liwanag sa pagitan nilang 7 at bumagsak sa gitna ng liwasan. Dahan-dahang lumitaw ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng manipis na baluti at kapa. Ang kanyang mga mata ay matalim na tila kayang hiwain ang kalangitan. Ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang Invincible Sword Bailey Yushan. Boom! Kasunod ng napakalakas na dagundong ng kulob, sabay-sabay na bumagsak mula sa himpapawid ang 7. Nagbuga sila ng dugo habang bumabagsak. Paglapag nila sa lupa, muli silang napaubo ng dugo at tuluyang napaluhod sa sarili nilang pulang dugo. Hugh! Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Tanging ang malakas na ihip ng hangin ang maririnig habang hinihipan nito ang puting buhok ng matandang lalaki. Wala nang sigawan. Wala nang banggaan. Maging sina Dan Qingshen at ang dalawa niyang kasama ay tumigil sa pakikipaglaban. Lahat ng mata ay nakatuon sa matandang nakatayong tila isang Diyos, matulis ang mga mata at nag-umapaw sa nakamamatay na aura. Sa isang iglap lamang, bumagsak sa lupa ang 5 Dharma Kings at ang 2 emissaries, duguan at sugatan. Masdan inyo ang kapangyarihan ng Invincible Sword. Siya ang buhay na patunay na kailanman ay hindi babagsak ang Sword Star Empire. Napuno ng paghanga at pagsamba ang lahat ng sundalo ng imperyo. Samantalang ang iba naman ay tumingin sa kanya na parabang isa siyang halimaw. Napabuntong hininga si Ling Yunqian. Nabaliw yata talaga ako noon nang pinabayaan kong mabuhay ang baliw na halimaw na ito. Tunay ngang laging huli ang pagsisisi. Hahahan! Malakas na tumawa si Bailey Jingwei habang lumalakad pasulong, bakas ang pagmamalaki sa kanyang mukha.
Steward Zhu, talo ka. Isang siglo mang hindi nagpakita ang Patriarch, buhay pa rin siya. Hanggat narito siya, mananatiling nakatayo ang imperyo magpakailanman. Ngayong araw, ikaw ang mamamatay. Pati na ang lahat ng traidor na sumama sa iyo. Nauwi sa wala ang 100 taong plano mo. Roar! Sabay-sabay na umalingaw ang sigawan ng mga sundalo. Ang pinakamakapangyarihang simbolo ng Sword Star Empire ay ang kanilang Diyos. Ang Invincible Sword. Maaaring matalo ang mga Sword Kings. Ngunit kailanman ay hindi siya. Nag-aalalang tumingin si Baliyuyu kay Zhu Fan habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung paano ito nakaligtas sa Patriarch noong nakaraan. Ngunit ngayon, nakahandusay na sa lupa ang 7 nitong pinakamalalakas na tao. Paano pa nito haharapin ang matandang iyon? Hindi pinansin ni Zhu Fan ang kalituhan, pangamba at pananabik ng lahat. Tahimik siyang nagsimulang maglakad patungo sa Invincible Sword. Prime Minister Bailey. Hindi ba sinabi ko na sayo? Ang buong plano ko ay ginawa upang kontrolin ang bilis ng bawat kilos mo. At alam mo ba kung bakit? Ngumiti siya. Upang magkaroon ako ng sapat na panahon para ihanda ang sarili ko sa huling labanan. Lumawak ang kanyang ngiti. Kumislap ang kanyang kamay sa itim na liwanag. Sa isang kisapmata ay lumitaw ang maitim na demonyong espada, na ang talim ay nababalutan ng 4 na magkakaibang kulay. Diretso niyang sinugod si Bailey Yuchen. Protektahan niyo sila. Nauunawaan. Buong lakas na ipinagtanggol ni na Dan Qingshen ang mga bilanggo. Ding! Sa kauna-unahang pagkakataon, inilabas ni Bailey Yuchen ang kanyang kumikidlat na banal na espada. Naging isang lilang kidlat siya habang sumasalubong kay Zhu Fan. Nagtagpo ang itim at lila. Nagbanggaan ang 2 banal na espada. Boom! Yumanig ang lupa. Nyanig ang kalangitan. Kasunod nito ang isang napakalakas na unos at bagyo ng alikabok. Agad na yumuko sina Bailey Jingwei at ang emperador, idinikit ang kanilang mga ulo sa lupa habang dumaraan ang nakamamatay na shockwave sa kanilang likuran. Gayunpaman, ramdam pa rin nila ang matinding sakit. Samantala, ang mga sundalo ng imperyo ay isa-isang sumabog. Nagkalat ang dugo at laman sa buong paligid. Mahigit 100,000 tao ang namatay sa isang iglap. Ni hindi man lamang nila nalaman kung ano ang pumatay sa kanila. Umabot ng mahigit 1,000 milya ang shockwave. At sa loob lamang ng isang sandali, ganap na nawasak ang marinal na kabisera ng imperyo. Nang humupa ang lahat, unti-unting tumingala si Bailey Jingwei. Sa kanyang harapan, wala na ang dating marinal na kabisera. Pawang buho at alikabok na lamang ang natira. Ang mga nakaligtas ay nakatulala. Diyos ko ni! Anong klaseng kapangyarihan yon? Isang banggaan lang at nabura ang buong kabisera. Nanginginig sa takot ang lahat. Ngunit si Bailey Jingwei ay muling tumawa. Nakita ninyo? Ito ang banal na kapangyarihan ng Patriarch. Zhu Fan. Isa ka lamang tusong langgam sa harapan niya. Muling nagningning ang pag-asa sa mga sundalo. Ito ang kapangyarihan ng Patriarch. Isang espada lamang sapat nang ipadala ang lahat ng kalaban sa impyerno. Panalo na tayo. Piliting tumayo si Baliyuyu. Narinig niya ang masayang halakhak ni Bailey Yuyon, ngunit lalo lamang siyang nabalisa. Mabilis niyang hinanap si Zhu Fan. Nasaan ang batang iyon? Hindi siya maaaring patay. Pero kung ang Patriarch ang kaharap niya, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Prime Minister Bailey. Huwag kang masyadong magdiwang. Naniga si Bailey Jingwei. Sa paghupa ng alikabok, muling lumitaw ang entablado. Ligtas pa rin ang lahat ng bilanggo. Ang tanging nasugatan lamang ay sina Dan Qingshen at ang 2 niyang kasama. Maputla ang kanilang mukha at umuubo ng dugo. Sila ang sumalo sa natitirang puwersa ng banggaan upang maprotektahan ang iba. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Ganyan talaga ang kapangyarihan ng Invincible Sword. Kahit ang natitirang epekto lamang ng kanyang atake ay sapat na upang malubha kaming masugatan. Kung kami mismo ang sumalo sa mismong espada ni. Matagal na sana kaming naglaho. Isa siyang tunay na halimaw. Tama. Sabay na tumango ang 2. Ngumisi si Bailey Jingwei. Natural lang. Walang sinuman ang makakatagal sa banal na kapangyarihan ng Patriarch.
Akala ba ninyo kayang salagin yon ni Zufan? Napakatawang biro. Hindi lang salagin kundi talunin siya. Punasan ni Dan Kingshen ang dugo sa kanyang bibig bago ngumiti ng malawak. Prime Minister Bailey. Hindi mo ba naisip kung bakit kaming tatlo? Matapos maglingkod sa imperyo ng 100 taon, ay nagawang talikuran ang sarili naming mga lupain, saktan ang sarili naming mga kababayan, at hayaang kamuhian kami ng buong mundo. Ngunit sa huli imperyo pa rin ang aming pinagtaksilan. Napatingin si Bailey Jingwei sa kanya. Malakas na sumigaw si Dan Kingshen. Dahil nakita namin ang pag-asa. Ang pag-asang matatalo ang pinakamalakas. At ang pag-asang iyon. Si Zufan. Tahimik na tumango ang dalawa. Napangiwi si Bailey Jingwei. Agad niyang ibinaling ang tingin sa gitna ng labanan. Hugh. Tinangay ng hangin ang makapal na alikabok. At doon, lumitaw ang 2 taong nakikipagsabupaan. Mahigpit na hawak ni Bailey Yuchian ang Sundering Sword. Sa kabila ng kanyang katandaan, nananatiling matatag ang kanyang katawan. Punang pananabik ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig, nakatayo si Zufan na nakaputing kasuotan. Ngumiti siya habang sinasalubong ang kalaban gamit ang maitim na demonic sword na naglalabas ng nakatatakot na liwanag. Ang itim at puti. Magkasalungat na kulay. Ngunit kapag pinagsama, lalong pinatitingkad ang isa't isa. Nagkikiskisan ang 2 espada. Nagtilamsikan ang mga apoy. At pantay ang kanilang lakas. Impossible! Sigaw ni Bailey Jingwei. Nasalag niya ang atake ng Patriarch. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang iniiling ang kanyang ulo. Hindi. Walang sinumang kayang humarang sa espada ng Patriarch. Wala. Maging ang mga Sword Kings at mga sundalo ay natulala. Tanging sina Dan Kingshen lamang ang nakangiti. Alam naming siya ang katapusan ng Invincible Sword. Naramdaman ko iyon noong una pa lang kaming naglaban. Sa kanyang mga kamaygi, babagsak ang Sword Star Empire. Zufan! Tapusin mo siya! Ikaw na ang maging rurok ng mundong ito. Bahagyang gumalaw ang tainga ni Zufan nang marinig ang sigaw na yon. Unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Natural lamang. Biglang nagliyab sa matingkad na pula ang kilin arm ni Zufan. Lumakas ng husto ang puwersang inilalabas niya. Unti-unting nagsimulang umatras ang lilang espada. Pinipilit ni Bailey Yuchian na pigilan ito. Namimintog ang mga ugat sa kanyang mga kamay dahil sa matinding puwersang kanyang sinasalubong. Ngunit, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-atras. 1, 2. Paunti-unti siyang napapaurong. Mariin niyang kinagat ang kanyang mga ngipin. Ngunit ang kanyang matatalim na mata ay lalo lamang nagningning sa matinding pananabik sa laban. 10,000 taon. 10,000 taon kong hinintay ang isang kalabang karapat-dapat. Ito ang tunay na laban sa tuktok. Hahahan. Malakas na tumawa si Bailey Yuchian. Zufan! Bam! Umalinggaw ang malakas na pagsabog habang buong lakas na itinulak ni Bailey Yuchian ang kanyang espada. Lalong nagninga sa matingkad na pula ang kanang braso ni Zufan, sa kanya iniwasiwas ang kanyang demonyong espada, dahilan upang kapwa sila mapaurong. 20 hakbang ang inurong ni Zufan, at ganoon din ang naging pagdulas paatras ni Bailey Yuchian. Ngunit sa sumunod na sandali, sabay silang sumugod muli at nagtagpo sa gitna ng labanan. Napatulala ang lahat ng nanonood. Walang paraan, imposible. Nanginginig na bulalas ni Bailey Jingwei. Paano niya nakakayang makipagsabayan sa Patriarch? Saan niya nakuha ang ganoong kapangyarihan? Tingnan mo, sigaw ni Bailey Jingshi habang itinuro ang kalangitan. Napatigil si Bailey Jingwei. Bumuka ang kanyang bibig sa pagkabigla, gayon din ang lahat ng naroon. Maging sina Liu Yu at Dan Kingshen ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Nahati ang buong kalangitan sa 2 bahagi. May isang ibong lumipad patungo sa guhit na naghihiwalay sa langit. Pagdaan nito roon, bigla na lamang naputol ang ulo nito. Isang tao. Isang tao ang humiwa sa mismong kalangitan. Impossible. Masusing pinagmasdan ng lahat ang manipis na guhit sa himpapawid. Doon mismo nagbanggaan ang 2 espada kanina.
Dahil kapwa nila ibinuhos ang buong lakas, walang umurong sa kanila, sa halip, ang nagmistulang naputol ay ang mismong langit. Lalong nanginig ang mga tao sa takot. Gaano na ba kalayo ang narating ng dalawang ito sa landas ng espada, upang pati kalangitan ay kanilang mahiwa? Napalunok silang lahat. Hindi na ito kayang gawin ng tao. Hindi alintana ni Bailiutian ang kanilang pagkabigla. Malakas siyang tumawa. Hahaha! Napakabuti at nabuhay ka at humarap sa akin. Panahon na para tuparin natin ang ating kasunduan 100 taon na ang nakalipas. Ang magwawagi ay makapupunta sa Devil Mountain at maaabot ang mas mataas na antas. Ang matatalo naman ay magiging tuntungan lamang at habang buhay na maiiwan sa mundong ito. Hush! Iwinasiwas ni Zufan ang kanyang itim na espada habang lumalamig ang kanyang titig. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Babalik ako sa Devil Mountain bilang pinakamalakas sa mortal na mundo upang hamunin ang mga nilalang na nasa mas mataas na kaharian. Walang pag-aatubiling itinaas din ni Bailiutian ang kanyang Sundering Sword. Magaling! Ngunit ako ang makaaabot sa tuktok. Ikaw ang magiging hagdan tungo sa aking paglakas. Ako ang mananalo. Malakas siyang tumawa, punong-puno ng pagnanais na lumaban. Ngumiti lamang si Zufan habang sumiklab ang kanyang aura. Napahinto ang mga Sword King ng imperyo nang maalala nila ang sinabi noon ni Murong Li. Hindi pala narito ang Patriarch para sa Sword Star Empire. Narito siya upang tanggapin ang hamon. Ginugol ni Zufan ang 100 taon upang wasakin ang imperyo at pag-isahin ang 4 na lupain, ngunit ngayong kaharap na niya ang Patriarch, tila wala na ring halaga sa kanya ang kapalaran ng imperyo. Ang tanging mahalaga, ang laban. Doon nila tuluyang naunawaan ang mundo ng mga tunay na pinakamalalakas, isang mundong hindi naapektuhan ng kapangyarihan, politika, o makamundong pagnanasa. Kaya pala sinabi ni Murong Li na hindi sila maihahambing sa Patriarch. Ngayon lamang nila lubos na naintindihan. Hugh! Isang tuyong dahon ang inanod ng hangin at dahan-dahang bumagsak sa pagitan ng dalawang mandirigma. Nang sumaya dito sa lupa, muling nagsimula ang kanilang ikalawang sabupaan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila naging mga multo ang dalawa. Naglalaho at muling lumilitaw ang kanilang mga anyo sa bawat pag-atake. Ang hangin sa paligid ay naging napakabigat, wari ang mismong kalikasan ay yumuyuko sa kanilang presensya. Nakaabot din siya sa antas ng One with the World. Gulat na sigaw ni Bailiuyon. Ganito rin ang kalagayan ni Bailiutian noong pinatay nito ang 9 na antas na espiritual na halimaw. Akala niya noon ay ang Patriarch lamang ang makararating sa ganoong antas. Ngunit makalipas ang 100 taon, naabutan na siya ni Zufan. Ang batang ito ay isang halimaw na halos maihambing na sa Patriarch. Bang! Nagbanggaan muli ang dalawang banal na espada. Sa bawat sagupaan lamang sila bahagyang nasisilayan bago muling maglaho. Nagpapalitan sila ng mga hampas sa kaliwa, kanan, itaas at ibaba, habang ang matinis na tunog ng bakal ay halos bumingi sa lahat ng nakikinig. Mistulang napupunit ang hangin sa bawat paglalaban ng kanilang mga espada. Napatanga ang mga nanonood. Ang antas ng kanilang espada ay lampas na sa kayang maunawaan kahit ng mga Sword King. Ni hindi nila makita ang mga galaw ng dalawa. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan ang agwat ng isang Sword King at ng Invincible Sword. Hindi lamang ito usapin ng lakas, kundi ng pagkaunawa sa Dao. At si Zufan ay may sapat na kapangyarihan at pag-unawa upang makipagsabayan kay Bailiutian sa bawat galaw. Bang! Patuloy silang naglalaban. Ang iba ay wala nang makita kundi ang malalakas na pagsabog at ang tila pagkabitak ng mismong espasyo. Unti-unting pinawisan ang lahat. Hindi man ito kasintindi ng unang banggaan, mas nakakatakot naman ang bawat sandali dahil hindi alam ni Numan kung saan muling lilitaw ang dalawang halimaw. Maging ang mga Sword King ay napapaatras sa bawat pagsabog. Napahawak sina Dan King Shen sa kanilang noo. Alam nilang ang naririnig nilang pagkapunit ay hindi simpleng hangin, kundi ang mismong realidad na unti-unting nabibiyak. Naabot na ng dalawang mandirigma ang sukdulan ng landas patungo sa Dao, kaya't ang sinumang mas mahina ay hindi na kayang maunawaan ang kanilang ginagawa. Hush! Bigla silang muling nagpakita. Nagtagpo ang kanilang mga mata at pareho silang natawa habang pinagmamasdan ang bitak-bitak na kalangitan. Magaling! Sigaw ni Bailiutian.
Hindi ko akalaing ang isang batang tulad mo ay may ganito kalalim na pagkaunawa sa Dao. Pareho nating narating ang antas na lampas sa pangunawa ng tao. Wala nang saysay ang labanan sa aspetong ito. Subukan naman natin ang tunay na diwa ng espada. Tignan natin kung alin ang mas mataas, ang aking Sundering Sword Art o ang iyong sariling landas ng espada. Biglang nanginig ang katawan ni Bailiu Tian. Kumidlat ang buong kalangitan sa kulay ube. Itinutok niya ang Sundering Sword sa himpapawid at agad nagtipon ang lahat ng kidlat sa kanyang espada. Sumabog ang napakalakas na kapangyarihan. Nagliparan sa lahat ng direksyon ang napakaraming alon ng espada na bumuo ng isang mapaminsalang bagyo ng sword energy. Ang aking Sundering Sword Art ay ang landas ng ganap na pagkawasak. Lahat ng haharap dito ay magiging abo. Walang anumang nilalang sa mundong ito ang makapipigil sa aking espada. Ngumiti si Zhu Fan. Kung ikaw ay nagsanay sa landas ng pagkawasak, ako naman ay nagsanay sa landas ng paglunok. Biglang umalinggaw ang itim na enerhiya mula sa bawat siwang ng mundo. Nakihalo ito sa mga bitak ng kalangitan at nilamon ang lahat hanggang maging isang walang hanggang kadiliman. Naging nakakatakot ang langit. Ang isang bahagi ay kulay ube. Ang kabilang bahagi ay purong kadiliman. Habang umaalingaw ang mababang mga ungol mula sa kailaliman, nanginginig ang mga tao sa takot, iniisip kung anong mga halimaw ang maaaring lumabas mula roon. Sa ibang pananaw, pantay ang dalawa sa pagkontrol sa lakas ng mundo. Bawat isa ay sinakop ang kalahati ng kalangitan. Hindi pa ito kailanman nangyari sa kasaysayan ng 5 lupain. Wala pang sinumang nakapag-agaw ng kahit isang bahagi ng langit mula sa Invincible Sword. Namutla ang lahat. Nanginginig maging ang mga Sword King. Alam nilang sa ganitong antas ng labanan, ang mismong mundo ang nagiging larangan. Anumang mapasama sa saklaw nito ay mawawasak. Mas nakakatakot pa rito, ang naglalaban ay sina Bailiu Tian at Zhu Fan. Ang isa ay kumakatawan sa ganap na pagkawasak. Ang isa naman ay isang kapangyarihang hindi pa lubos na nauunawaan. Napabuntong hininga ang lahat. Sana pala ang dati na lang nilang paraan ng laban. Hindi man namin sila makita, mas malaki naman ang tsansa naming mabuhay. Ngayon, kitang-kita namin ang ginagawa nila pero kasama na rin kami sa saklaw ng kanilang pagwasak. Saan pa kami tatakbo? Habang nilalamon ng kawalan ng pag-asa ang lahat. Rumble! Muling nagsalpukan ang dalawang pinakamalalakas. Bumuhos ang mga kulay ubeng sword wave mula sa langit, at bawat tama nito ay nag-iwan lamang ng alikabok. Maraming sundalo ang namatay nang hindi man lang nakapagsisigaw. Walang pakialam si Bailiu Tian kahit sarili niyang mga kawal ang nadadamay. Patuloy lamang niyang iniindayog ang Sundering Sword, nagpapakawala ng mas marami pang mapaminsalang sword wave patungo sa itim na kalangitan ni Zhu Fan. Zhu Fan! Saluhin mo ito! Star Severing Sword! Hero's Demise! Hush! Isang matinis na ugong ang umalingaw mula sa lahat ng direksyon. Kasabay nito ang nakabibinging dagundong ng kulog habang hindi mabilang na mga espada ng kidlat ang rumagasa patungo sa madilim na kaharian ni Zhu Fan, pinupunit ang kanyang itim na kalangitan. Unti-unting nabawasan ng kalahati ang sakop ng kadiliman sa himpapawid dahil sa walang tigil na pag-atake. Ngunit maging ang mga sundalo ng Sword Star Empire ay hindi rin nakaligtas. 10-10 ang agad na nasawi sa ligaw ng mga hampas ng kidlat. Walang pakialam si Beili Jingwei. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makita ang kanilang patriarch na unti-unting nangingibabaw. Sa antas ng Genesis stage, ang tunay na labanan ay nakasalalay sa pagkontrol sa kapangyarihan ng mundo. At ngayon, unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Zhu Fan sa kalangitan. Ibig sabihin na sa alanganin na siya. Nangunguna na ang patriarch. Napakunot noo sina Dan Qingshen at ang iba pa habang pinagmamasdan ang laban. Sa isang labanan ng Genesis stage, ang mawalan ng kontrol sa kalangitan ay katumbas ng pagkawala ng sandata. Ngunit si Zhu Fan ay nanatiling kalmado. Tahimik siyang nakalutang sa gitna ng kadiliman, may malamig na ngiti sa labi. Ang kanyang demonic sword ay patuloy na naglalabas ng itim na enerhiya, habang ang manipis na bughaw na guhit sa talim nito ay kumikinang sa malamig na liwanag. Hush! Biglang gumuhit ang espada sa himpapawid. Nyanig nito ang buong kalangitan. Mula sa kailaliman ng kadiliman ay sumiklab ang isang kakaibang kapangyarihan. Patuloy pa ring bumabagsak ang mga espada ng kidlat.
Ngunit sa pagkakataong ito, huminto ang mga ito sa ere. Parang nawalan ng lakas. Isa-isang bumagsak ang mga ito na tila mga batong hinigop ng napakalalim na bangin. Ang walang tigil na ulan ng kidlat ay unti-unting humina. Hanggang sa tuluyang nilamon ng kadiliman. Anong nangyayari? Napatitig si Bailey Jingwei habang unti-unting kinakain ng kadiliman ang kulay ubeng kalangitan. Hindi ba't ang atake ng Patriarch ay parang ulang bituin na walang sinumang makahaharang? Kahit ikasampung bahagi nito ay imposibleng mapigilan. Bakit biglang tumigil ang mga espada ng kidlat? Maging ang iba ay hindi rin maunawaan ang nangyayari. Tanging ang sugatang si Ouyang Lingshan ang bahagyang bumangon at napangiti. Talagang henyo si Zhu Fan. Ang 1,000 taong pag-aaral ko sa Heaven Sealing Sword Art ay hindi man lamang maihahambing sa 1 siglong pag-aaral niya. Heaven Sealing Sword. Napapikit si Bailey Yuchen bago tumawa. Kahanga-hanga. Matagal ko nang nais makita ang lahat ng 5 Divine Sword Arts. Ngunit ngayon ko lamang nakita ang isang taong gumagamit ng isa sa mga ito laban sa akin. Ginamit mo ang Heaven Sealing Sword Art upang harangin ang aking Star Severing Sword. Talagang binuksan mo ang aking mga mata. Ngunit sayang mahigit kalahati na ng kontrol mo sa mundo ang nawala. Nasa dehado ka na sa World Energy. Makakaya mo pa bang selyuhan ang susunod kong atake? Malakas siyang tumawa. Kasabay nito'y muli niyang iwinasiwas ang Sundering Sword. Sumiklab ang napakalakas na aura. Lahat ng kulog sa kalangitan ay nagsimulang magtipon sa banal na espada. Nagniningning ito na tila isang pangalawang araw. Malakas na umungal ang Invincible Sword. Zhu Fan! Ang hampas na ito ay kayang humiwa maging sa kalangitan. Masisilyuhan mo ba ang isang hampas na walang makapipigil? Hush! Kasabay ng kidlat ay sumugod ang isang napakalaking kulay ubeng sword wave. Lahat ng madaanan nito ay naglaho. Maging ang kadiliman at ang mga nakaselyong espada ng kidlat ay nagkadurog-durog. Diretso itong rumagasa kay Zhu Fan, handang burahin siya sa mismong mundong ito. Napasinghat si Dan Qingshen. Ang Heaven Sealing Sword Art ay para lamang sa pagsiselyo. Habang mas malakas ang kalaban, mas madaling mabasag ang selyo. Ngayon ay ginamit ni Bailey Yuchen ang isang hampas na kayang humiwa sa langit. Ginagamit niya ang lubos na kapangyarihan upang wasakin ang anumang selyo. Para mapigilan iyon, kailangan ng Heaven Sealing Sword Art ng kapangyarihang maraming ulit na mas malakas. At hindi naman mas malakas si Zhu Fan kaysa sa matandang iyon. Nabawasan pa ang kontrol niya sa kalangitan. Wala siyang paraan upang labanan ang Sundering Sword Art. Napangisi si Bailey Jingwei. Ngayon mamamatay na ang batang iyon. Ngunit nanatiling walang takot si Zhu Fan. Tahimik niyang iniikot ang demonic sword. Muli na namang kumislap ang bughaw na guhit sa talim nito. Hush! Biglang gumalaw ang buong madilim na kalangitan. Lahat ng natitirang kadiliman ay nagtipon sa kanyang espada. Kasabay nito, libu-libong mga nakaselyong espada ng kidlat ang hinigop ng demonic sword. Lalo nitong pinalakas ang kapangyarihan nito. Nanlaki ang mga mata ni Dan Qingshen. Nakalimutan ko. Hindi lamang Heaven Sealing Sword Art ang ginagamit niya, kundi pati ang Vaulting Sword Art. Maaaring kulang ang World Energy ni Zhu Fan. Ngunit ang mga espada ni Bailey Yuchen na kanyang isinelyo ay maaari na niyang gamitin. Ang Vaulting Sword Art ay pinagsasama ang yin at yang. Sa pamamagitan ng lakas ng kalaban, naitutumbas niya ang sarili niyang kapangyarihan. Ngunit isa rin itong banayad na sword art. Hindi ko alam kung sapat iyon laban sa malupit na Sundering Sword Art. Napangiti si Shangguan Fixyong habang pilit na bumabangon. Ang Soaring Sword Art. Brother Aoyang. Naisip mo ba noon na darating ang araw na ang 4 na pinakamakapangyarihang sword art ay pagsasama-samahin ng isang tao? Napailing si Ouyang Lingshan. Kahit ako ay hindi. Ngunit ang batang iyon para bang isinilang talaga upang gamitin ang Soaring Sword Art. Hindi ko inakalang maaabot nito ang ganitong antas. Samantala, patuloy na rumaragasa ang kulay ubeng sword wave ni Bailey Yuchen. Walang anumang makapipigil dito. Tumingin lamang si Zhu Fan dito ng malamig. Ngumiti siya. Biglang nagliyab sa matingkad na pula ang kanyang kilin arm. Kasabay nito, maging ang pulang guhit sa demonic sword ay nagsimulang magningning na tila tumutugon sa kanyang kanang braso.
Soaring Sword A. Breaking Heaven. Dumating na sa kanyang harapan ang napakalaking sword wave. Halos maubos na ang kanyang madilim na kalangitan. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Zufan. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa espada. At buong lakas na humiwa. Hush! Isang nakakasilaw na pulang sword wave ang sumabog. Diretso nitong sinalubong ang kulay ubing atake. Boom! Ilang sandali lamang. Tuluyang nabasag ang pinakamalakas na sword wave ni Bai Liuqian. Dong! Natigilan ang buong mundo. Natalo. Ang pinakamakapangyarihang atake ng Patriarch ay natalo. Paano nangyari yon? Maging si Bai Liuqian ay hindi makapaniwala. Akala niya ay wala nang makalalamang sa sukdulan ng kanyang Sundering Sword Art. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyari, tumagos ang pulang sword wave sa mga ulap ng kulob. At iyon na lamang ang kanyang nakita. Nagulat siya. Hindi lamang nabasag ni Zufan ang kanyang atake. Nagawang gumanti ng sarili nitong hampas. Hindi impossible. Hindi maaaring mabasag niya ang aking espada at makapag-atake pa ng sabay. Ngunit wala ng oras upang mag-isip. Mabilis niyang itinaas ang Sundering Sword. Kailangan ko munang ipagtanggol ang sarili ko. Bam! Ngunit maging ang pagtatanggol ay lampas sa kanyang inaasahan. Patuloy siyang itinulak ng pulang sword wave. Kahit buong lakas niyang pinipigilan ito. Unti-unti nitong itinulak ang kanyang banal na espada hanggang sa dumikit ito sa baluting nakatakip sa kanyang dibdib. Patuloy pa rin siyang naitulak paatras. Dahil sa matinding pagkabigla, ibinuhos ni Bai Liuqian ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga bisig. Sa wakas, naigawi niya ang pulang sword wave palayo sa kanyang katawan. Boom! Nabutas ng napakalaki ang ulap ng kulog sa kalangitan. Kumikisla pa rin ang mga kulay ubeng kidlat sa gilid nito. Ngunit hindi na nito kayang paghilumin ang butas. Para bang may kapangyarihang tuluyang pinutol ang ugnayan ni Bai Liuqian sa mismong mundo. Napatigil ang lahat. Maging si Bai Liuqian. Tumingin siya sa malayong si Zufan. Sa nagliliyab nitong pulang kilin arm. At sa demonic sword na naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang pinakamalakas na tao sa limang lupain ay nakaramdam ng takot sa isang kapwa-tao. Hindi niya namalayang lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang espada. Matapos maitulak pa atras ang walang kapantay na mandirigma, nanginig si Bai Jingwei at halos mawalan ng balanse. Hindi ito maaaring mangyari. Naurong ang Patriarch. Impossible. Lahat ng naroon ay natulala. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang walang kapantay na espadang si Bai Liuqian ay tila nasa bingit ng pagkatalo. Si Emperador Bai Jingshi ay napaupo sa lupa, namumutla ang mukha. Kung bumagsak ang Patriarch, magwawakas din ang libu-libong taong paghahari ng Sword Star Empire. Bagamat naniniwala si Dan Qingshen na kayang talunin ni Zufan ang Invincible Sword, ibang usapan ang makita itong nangyayari sa sariling mga mata. Ang lakas ni Zufan ay lampas na sa kanilang imahinasyon. Kung hindi lamang sinalo ng Sundering Sword ang karamihan ng pinsala, malamang ay tuluyan ng bumagsak si Bai Liuqian. Napalunok si Xiang Guanfion. Ganito pala kalakas ang Soaring Sword Art. Bakit hindi ko ito kailanman naunawaan? Tanging si Sanzi lamang ang bahagyang ngumiti habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Alam niyang ang tunay na lakas ng Soaring Sword Art ni Zufan ay nagmula sa malalim nitong pag-unawa sa kapangyarihan ng Soaring Kilin. Dahil ginagamit niya ang Kilin Arm upang isagawa ang teknik, lalo pa itong lumalakas, lampas pa sa kayang salagin ng sukdulang Sundering Sword Art. Tahimik na pinagmamasdan ng lahat ang labanan. Sa unang pagkakataon, naging seryoso ang mukha ni Bai Liuqian habang nakatitig sa pinakamalakas na kalabang nakaharap niya. Biglang narinig niya ang tunog ng crack. Napatingin siya sa kanyang baluti. Unti-unti itong nabibiyak. Napabuntong hininga ang matanda. Tila ito na ang itinakda ng langit di. Akala ko'y matatapos ko ang laban na ito ng may dangal at maaabot ang mas mataas na antas. Ngunit napakalakas mo, Zufan. Kung nais kong makita ang bagong mundong iyon, kailangan kong ibigay ang lahat. Isang masigasig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Zufan! Halika! Tapusin natin ang pinakadakilang laban na ito. Ngumiti rin si Zufan. Iyan din ang gusto ko.
Muling nagliyab ang kanyang kanang braso, habang pinakawalan niya ang isa na namang nakamamatay na soaring sword wave. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sinalubong ni Bailiu Tian ang atake. Iniwasan niya ito. Bahagya lamang siyang tinamaan ng pulang sword wave, ngunit sapat na iyon upang lalo pang mabiyak ang kanyang wasak ng baluti. Napakabangis talaga ng soaring sword art. Kahit ang natitirang aura lamang nito ay kayang makapinsala. Ngunit malapit na ang tamang sandali. Paglingon niya kay Zhu Fan matapos umiwas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa harapan na niya si Zhu Fan. Kasunod mismo ng sword wave. Hahaha! Hindi sapat ang soaring sword art para tuluyan kang mapatay. Kaya ako na mismo ang tatapos sayo. Bang! Nagliyab ang killing arm ni Zhu Fan at buong lakas niyang ibinagsak ang demonyong espada. Klang! Nagbanggaan ang dalawang banal na espada. Ngunit sa pagkakataong ito, tuluyang natabunan ang lakas ni Bailiu Tian. Ang demonic sword ay dahan-dahang nagtutulak sa Sundering Sword. Hanggang sa dumidiin ito sa kanyang dibdib. Crack! Crack! Lalong dumami ang mga bitak sa baluti ng Invincible Sword. Halos mabasag na ito. Naggitngit si Bailiu Tian habang buong lakas na itinutulak si Zhu Fan palayo. Bata! Naglakas loob kang lumapit sa akin. Napakalaking kapal ng mukha mo. Thunderstorm! Biglang kumidlat ang kalangitan. Libo-libong kidlat na espada ang bumuhos mula sa lahat ng direksyon patungo kay Zhu Fan. Sa Genesis stage, ang lumusob sa teritoryo ng kalaban ay katumbas ng pagsuko ng sariling kalamangan. Hindi na niya magagamit ang Heaven Sealing Sword Art upang kontrolin ang enerhiya ng mundo. Napakadelikadong hakbang iyon. Ngunit nanatiling kalmado si Zhu Fan. Biglang nagliwanag ang gintong guhit ng kanyang demonic sword. Decimating Sword Art. Decimating Heaven. Hush! Isang dagat ng gintong apoy ang sumiklab. Bumuo ito ng napakalalaking pader ng apoy na humarang sa lahat ng kidlat. Sa bawat pagtama ng mga Thunder Sword, agad itong natutunaw. Ang Decimating Sword Art ay katulad ng Sundering Sword Art sa pagiging napakalakas, ngunit mas balance at mas nababagay sa kontrol. Dahil dito, napawi nito ang mabangis na pag-atake ni Bailiu Tian. Sa loob ng ilang sandali, naputol ang koneksyon ng Invincible Sword sa enerhiya ng kalangitan. At iyon lang ang kailangan ni Zhu Fan. Muli siyang sumulpot sa mismong harapan ni Bailiu Tian. Nagningas ang kanyang killing arm. At muli niyang pinakawalan ang soaring sword art. Isang matingkad na pulang sword glow ang bumagsak. Napilitan si Bailiu Tian na harangin ito. Ngunit sa ganitong kalapit na distansya, wala na siyang paraan upang ilihis ang lakas nito. Unti-unting itinulak ng Sundering Sword ang sarili nitong dibdib. Hanggang crash! Tuluyang nadurog ang kanyang baluti. Tumagos ang kapangyarihan ng soaring sword sa kanyang puso. Tatlong sunod-sunod na subo ng dugo ang kanyang isinuka. Parang bulalakaw siyang bumulusok pababa. Boom! Malakas siyang bumagsak sa lupa. Isang napakalaking bunganga ang nabuo sa lupa habang daan-daang libong sundalo ng Sword Star Empire ang nadamay at nadurog sa lakas ng pagbagsak. Mabilis na nakaiwas sina Baili Jingwei at ang iba pa, habang buong lakas namang pinrotektahan ni Dan Qingshen ang mga bihag laban sa sumabog na shockwave. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang alikabok. Nakatayo pa rin si Zhu Fan sa himpapawid. Ngunit ang kulay ubeng kalangitan ay tuluyan ng naglaho. Ibig sabihin, nawalan na ng kontrol si Bailiu Tian sa enerhiya ng mundo. O baka, siya mismo ang nawalan ng lakas. Nanginginig ang mga mata ni Baili Jingwei habang nakatitig sa napakalaking bunganga. Paano? Paanong natalo ang Patriarch? Huminga ng malalim ang Zither Sword King bago sumigaw. Patay na si Bailiu Tian. Nanalo tayo. Nagbuni ang mga tao ng Devil Palace at ang mga pinuno ng apat na lupain. Hindi nila inakalang darating ang araw na mababagsak ang maalamat na Invincible Sword. Samantala, ang mga Sword King ng Imperyo at ang natitirang hukbo ay napaluhod sa matinding pagkabigla. Hindi maaaring matalo ang Patriarch. Ngunit wala na ang kulay ubeng kidlat. At kasabay nito, bumagsak na rin ang Sword Star Empire mula sa trono ng kapangyarihan. May mga nagdiriwang. May mga umiiyak. Ngunit si Zhu Fan,
Tahimik lamang na nakatingin sa napakalaking bunganga. Malakas ang aking espada ngunit hindi sapat upang tuluyang patayin ang matanda. Biglang, muling kumidlat ang kalangitan. Unti-unting bumalik ang kulay ubeng kidlat. Mas mabigat. Mas nakakatakot. Mas makapangyarihan kaysa dati. Mula sa loob ng napakalaking bunganga ay narinig ang isang matandang tinig. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Ngunit ngayon, Zufan. Nang marinig ng lahat ang pamilyar na tinig mula sa kailaliman ng bunganga, napanginig sila sa matinding takot. Dahan-dahan nilang ibinaling ang kanilang mga tingin sa pinanggalingan ng boses. May mga nawalan ng pag-asa. Ngunit ang kampo ng Sword Star Empire ay napuno ng matinding tuwa. Buhay pa ang imperyo. Rumble! Muling sumiklab ang kulay ubeng kidlat. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay nabalot ng lilang liwanag. Wala nang bakas ng kadiliman. Maging ang hangin ay tila naging purong kidlat, habang ang mga violet na kidlat ay gumagapang sa bawat sulok ng mundo. Sa loob lamang ng ilang segundo, napalibutan si Zufan ng hindi mabilang na kidlat mula sa lahat ng direksyon. Napasinghat si Dan Qingshen. Ano ang nangyayari? Tumalo ng kanyang puso nang makita ang kidlat na kumikislap ilang pulgada lamang mula sa kanyang ulo. Hindi ito enerhiya ng mundo. Kung ganoon, bakit tila kontrolado ng matandang halimaw ang buong mundo? Pak! Biglang tumama ang isang kidlat sa kanyang tabi. Tumilapon siya ng mahigit 20 metro at agad na nagsuka ng dugo. Ganoon din ang sinapit ng iba. Napagtanto nilang anumang sandali ay maaari silang tamaan ng kidlat. Unti-unting nilamon ng takot ang kanilang mga puso. Ano ba talaga ito? Wala naman tayo sa loob ng dumain ng matandang iyon. Bakit lumilitaw ang kanyang kapangyarihan kahit saan? Hindi dapat kayang gawin ito ng isang Genesis stage expert. Pakiramdam ko ang buong mundo ay nasa kanyang palad, at tayong lahat ay mga bilanggo lamang na maaari niyang patayin anumang oras. Napakalupit. Napakakilabot. Maging sina Zither Sword King at Ling Yuntian ay nabalot ng malamig na pawis habang pinagmamasdan ang mga kidlat na naglalaro sa paligid. Samantala, humalakhak si Beili Jingwei. Hindi mapipigilan ang Patriarch. Habang buhay siya, hindi kailanman babagsak ang Sword Star Empire. Kaagad na sumigaw ang buong hukbo. Hindi mapipigilan ang Patriarch. Hindi mapipigilan ang Patriarch. Paulit-ulit nilang isigaw iyon na tila mga panatikong sumasamba sa isang Diyos. Samantala, ang mga tao mula sa apat na lupain ay tila nahulog sa kailaliman ng impyerno. Noon pa man ay alam nilang napakalakas ni Bai Liuqian. Ngunit ngayon, hindi na sapat ang salitang malakas upang ilarawan siya. Lumampas na siya sa hangganan ng pag-unawa ng tao. Habang sumasayaw ang mga kidlat sa kanilang paligid, pakiramdam nila ay para silang mga daga na nakakulong sa hawla ng isang Diyos. Isang maling galaw lamang. At maaari na silang mamatay. Unti-unting napalitan ng matinding kawalan ng pag-asa ang kanina nilang saya. Paano lalaban ang isang tao sa isang Diyos? Halos sabay-sabay nilang ibinaling ang tingin kay Zufan na nakatayo sa himpapawid. Kung may kayang lumaban sa isang Diyos, marahil isang demonyo lamang ang makagagawa nito. At ang demonyong iyon ay si Zufan. Muling sumiklab ang kaunting pag-asa sa kanilang mga mata. Kasabay ng pagputok ng mga kidlat. Unti-unting lumutang palabas ng napakalaking bunganga ang katawan ni Bai Liuqian. Balot siya ng kulay ubeng kidlat na parang isang Diyos ng kulob. Wala na ang kanyang baluti. May dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit nananatiling matalim ang kanyang mga mata, at lalo pang sumiklab ang kanyang nakakatakot na aura. Nagbuni ang kampo ng imperyo. Hindi mapipigilan ang Patriarch. Ngunit hindi iyon pinansin ni Bai Liuqian. Nakatitig lamang siya kay Zufan. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Zufan, maaaring walang alam ang mga mortal na ito, ngunit hindi ikaw. Tumango si Zufan. Lampas sa Genesis stage ay ang Spirit King stage. Sa Genesis stage, ang isang tao ay kumokontrol lamang sa enerhiya ng mundo upang palakasin ang sarili sa labanan. Ngunit sa Spirit King stage ang mismong espasyong nakapaligid ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Bawat sulok ng mundong ito ay maaaring maging sandata mo. Iyan ang tunay na Spirit King. Tumawa si Bai Liuqian. Alam kong iba ka sa mga mortal na ito.
Noong sinabi mong may mas mataas pang antas kaysa Genesis stage, nagduda ako. Kahit makita kitang lumaban sa Sea Demon, hindi pa rin ako lubusang naniwala. Ngunit nang makapasok ako mismo sa Spirit King stage, napagtanto kong hindi ka kailanman nagsinungaling. Ang spiritual, imperial, saint, sovereign totoo pala silang lahat. At totoo rin ang Devil Mountain. Napatingala siya sa kalangitan. Ilang araw matapos akong makapasok sa antas na ito, naramdaman kong may puwersang humihila sa akin palabas ng mundong ito. Sa isip ni Ling Yuntian at ng iba pa ay napasabi sila. Kung ganoon, bakit hindi ka pa umalis? Tahimik namang napaisip si Zufan. Kapag lumampas sa Genesis stage, hindi na maaaring manatili sa mortal na mundo. Kaya pala walang Spirit King na nananatili rito. Ngunit saan sila pumupunta? Bakit wala akong narinig tungkol sa kanila noon? Nagpatuloy si Bailiuchan. Dapat sana'y hinayaan ko na lamang ang sarili kong umakyat sa bagong mundong iyon. Ngunit naalala ko ang ating pangako. Hindi ko alam kung buhay ka pa noon, ngunit naghintay pa rin ako. Sinabi rin sa akin ni Jingwei na magbabago ang imperyo. Kaya nagpagawa ako ng isang 11 antas na spiritual armor upang pigilan ang aking cultivation at hindi pa ako mapilitang umalis. Ngumiti siya. Ngunit dinala ka ng tadhana sa akin. Nakipaglaban ako sa iyo ng buong puso. Ngayon ay matatapos na rin ang lahat. Napatingin siya sa langit. Sa gitna ng mga kidlat ay may unti-unting bumubukas na kumikislap na lagusan. Parang 100 patungo sa mas mataas na mundo. 2 oras na lamang ang natitira bago ako tuluyang mapilitang umalis. Napabuntong hininga siya. Sayang gusto ko pa sanang makipaglaban ng mas matagal. Ngunit naubusan na ako ng oras at ikaw naman ay naubusan na ng lakas. Bilang paggalang sa isang tunay na mandirigmay. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. Biglang bumigat ang buong paligid. Lahat ng kidlat ay nagsimulang magtipon sa paligid ni Zufan. Ako na mismo ang magpapalaya sa iyo. Boom! Isang bagsik ng gintong apoy ang sumabog mula sa demonic sword ni Zufan at agad na nilamon ang mga kidlat. Ngumiti siya. Napakabait mo naman, invincible sword. Ngunit ako ang dapat magsabi niyan. Bago ka tuluyang tawagin ng bagong mundo, sisiguraduhin kong mapuputol ko muna ang ulo mo. Hayaan mong ako ang tumupad sa huli mong kahilingan. Malakas na tumawa si Bailiuchan. Zufan, talagang kahanga-hanga ka. Ngunit iniisip mo bang may pag-asa ka pa? Malakas ang espada mo, ngunit hindi mo na ako kayang tamaan. Ang buong mundong ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi mo na ako maaabot. Kaya nga ayokong gamitin ang Spirit King stage laban sa'yo. Napaka-boring. Bilang tugon, isang matingkad na pulang sword wave ang agad na tumama sa kanyang leg. Hindi man lamang natinag si Bailiuchan. 2 daliri lamang ang kanyang itinaas. Sa harap ng lahat, biglang nabaluktot ang espasyo. Ang sword wave ni Zufan ay kusang lumihis ng halos 1 metro bago sumabog sa malayo. Nanatiling kalmado ang invincible sword. Ito ang aking mundo. Hindi mo na ako kayang hawakan. Napayuko sina Dan Qingshen at ang iba pa. Puno ng panghihinayang ang kanilang mga mukha. Bakit kailangang mangyari ito? Sa wakas ay lumitaw na ang taong kayang talunin ang invincible sword, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nakalagpas din siya sa mas mataas na antas. Nasayang ang lahat ng plano. Talagang walang makakatalo sa invincible sword. Sa kabilang panig, nakangiti sina Baili Jingwei at ang hukbo ng imperyo. Sigurado na sila sa kanilang tagumpay. Ngunit walang sinuman ang nakapansin. Na si Zufan ay nakangiti rin. Isang malamig at mapanganib na ngiti. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang natatakpang mata. Panahon na rin marahil na ilabas ko ang lahat ng aking tunay na kapangyarihan. Umalinggaw ang kulog habang iniunat ni Bailiuchan ang kanyang kamay patungo kay Zufan. Kulungan ng kulog. Mariin niyang sinunggaban ang hangin. Nakakalungkot na ako lamang ang makakarating sa Devil Mountain. Zufan, ito na ang ating huling pamamaalam. Sa isang malakas na dagundong, tila nabiyak ang mismong kalawakan. Ang mga lilang kidlat sa paligid ni Zufan ay nagsimulang magsara mula sa lahat ng direksyon, na parang higanteng kamay na yari sa kidlat. Ilang sandali lamang ay wala nang natirang daan upang makatakas. Napalibutan siya ng nakakasilaw na kulungan ng kidlat.
Mukhang nakatakda ng madurog ang kanyang katawan sa libu-libong piraso. Nang makita ng lahat na malapit nang mawala ang kanilang huling pag-asa, napabuntong hininga sila sa kawalan ng pag-asa. Napaluha si Lu Yunqiang at napasigaw. Zhu Fan! Kasunod nito ang sunod-sunod na sigaw ng Lu Clan. Master! Kuya Zhu! Steward Zhu! Wala silang magawa kundi ang sumigaw habang pinapanood ang nalalapit niyang kamatayan. Ngunit kakaiba ang reaksyon ni Qiaoer at Gu Santong. Bilang kanyang mga anak, nanatili silang kalmado, tila nanonood lamang ng isang palabas. Napakunot noo si Ouyang Lingshan. Hindi ba kayo nag-aalala? Mamamatay na ang ama ninyo. Ngumisi si Gu Santong. Bakit kami mag-aalala? Hindi pa nga seryoso si Itay. Kapag naubos na ang lahat ng alas niya at wala na talaga siyang magawa, doon kami mag-aalala. Pero ngayon, wala pa ito. Napatitig si Ouyang Lingshan. Hindi pa siya seryoso. Ginamit na niya ang 4 na Divine Sword Arts, pero hindi pa rin niya natalo si Bai Liuqian na isa ng Spirit King. Ano pa bang natitira sa kanya? Napangiti si Qiaoer. Hindi mo lang talaga kilala ang aming ama. 100 taon siyang nagsanay sa espada, pero bago pa yon, marami na siyang tinalo gamit ang tunay niyang lakas. Ang pinakamapanganib niyang sandata ay ang kanyang mga mata. Hanggat hindi niya ginagamit ang mga yon, ibig sabihin ay nagpipigil pa rin siya. Natigilan ang lahat. Mga mata. Napatingin silang muli kay Zhu Fan. Unti-unti niyang hinubad ang pantakip sa kanyang mga mata. Lumitaw ang pares ng matang nababalutan ng manipis na yelo, habang sa kanyang noo ay makikita ang isang misteryosong marka. Sa kanyang isip ay mahinahon niyang sinabi, ganap ko nang naunawaan ang Heaven Sealing Sword Art kaya ko nang kontrolin ang kapangyarihan ng selyo. Hindi na muling mawawala sa kontrol ang aking Divine Aesin. Itinaas niya ang 2 daliri at idinikit sa kanyang noo. Biglang nagliwanag ng matingkad na bughaw ang marka bago ito unti-unting naglaho. Kasabay ng pagkawala nito, natunaw ang yelong bumabalot sa kanyang mga mata. Ngayon ay tuluyan na silang nagising. Isang mapanabik na ngiti ang lumitaw sa labi ni Zhu Fan. Sa kabilang banda, tuluyan nang nagsara ang kulungan ng kidlat. Sa utos ni Bai Liuqian, sumabog ang buong espasyo sa napakaraming lilang kidlat. Nilamon ng nakakasilaw na liwanag ang paligid. Lahat ng madaanan nito ay agad na nawawasak. Zhu Fan! Humagulgol si Lu Yunqiang. Napayuko naman si Baliuyu habang puno ng pagsisisi. Dapat pala pinigilan kitang harapin ang Patriarch. Ngunit nanatiling kalmado si Gu Santong at Qiaoer, bagay na lalong nagtaka kina Ouyang Lingshan at sa iba pang Dharma Kings. Samantala, napabuntong hininga si Bai Liuqian habang pinagmamasdan ang lumalakas na puting liwanag. Nakakalungkot ang naging wakas mo, ngunit dahil dito, wala na akong pagsisisihan sa pagpunta sa Devil Mountain. Biglang may narinig siyang malakas na tawa. Hindi ka ba natatakot na kapag umalis ka, ako naman ang gigiba sa iyong imperyo? Nanlaki ang mga mata ni Bai Liuqian. Sa mismong gitna ng naglalagablab na kidlat, isang mas nakakatakot na dagundong ang sumabog. Mula sa loob ng lilang kidlat ay sumiklab ang itim na thunder flames. Isa-isang nilamon ng mga ito ang mga kidlat ni Bai Liuqian. At mula sa gitna ng itim na apoy, lumabas si Zhu Fan. Wala man lamang ni isang galos sa kanyang katawan. Ngunit ngayon ay nakabukas na ang kanyang mga mata. Ang kanyang kanang mata ay kumikinang sa gintong liwanag na may 4 na gintong singsing. Samantalang ang kaliwang mata ay kulay bughaw, napapalibutan ng mga itim na kidlat at isang walang hanggang apoy na tila kayang lamunin ang mismong kawalan. Napasinghap si Bai Liuqian. Paano ka nakaligtas? Umiti lamang si Zhu Fan. Sinabi ko na sa iyo ako ang tutupad sa huli mong hiling. Paano ako mamamatay bago iyon mangyari? Napatingin ng mabuti si Bai Liuqian bago bahagyang ngumisi. Hindi pa rin mababago ang resulta. Isa ka pa ring Genesis Stage Cultivator. Isa na akong Spirit King. Hindi mo na ako masasaktan. Maaari kang mabuhay ng paulit-ulit pero hindi ka kailanman mananalo. Lalong lumalim ang ngiti ni Zhu Fan. Tama ang sinabi nito. Ang pagitan ng Genesis Stage at Spirit King ay napakalaki. Sa ibaba, puno ng paghamak ang ngiti ni Bai Jingwei. Nakaligtas ka nga pero ano namang magagawa mo laban sa pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito? Hindi na sumagot si Zhu Fan.
Sa halip kumislap ang mga mata ni Bailiutian at agad siyang umatake. Sword King Slashing. Sa isang iglap, napuno ng hindi mabilang na lilang sword waves ang buong kalangitan. Mas malawak. Mas marami. Mas makapangyarihan. Bumuhos ang mga ito pababa upang durugin si Zufan. Tahimik lamang siyang nakatayo. Hindi man lang gumalaw. Bigla. Naglaho siya. Tinamaan lamang ng walang laman na hangin ang napakalawak na pag-atake. Nagulat si Bailiutian. Nasaan siya? Kasabay noon ay naramdaman niya ang malakas na hangin sa kanyang tagiliran. Dahil sa instinct, agad niyang ibinaba ang Sundering Sword. Bang! Isang pulang liwanag ang sumiklab. Muling tumama ang pamilyar na napakalupit na kapangyarihan sa kanyang dibdib. Nanghina ang kanyang mga kamay habang itinapon siya palayo. Pagkabawi niya sa ere, nakita niyang nakatayo lamang si Zufan sa dati nitong pwesto. Ngunit ngayon, ang kanyang kanang mata ay may isang gintong halo. Hindi makapaniwala si Bailiutian. Ang buong espasyo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Paano ka nakalapit sa akin? Impossible. Umiti lamang si Zufan. Thunderflame Void Annihilation. Kasabay ng kanyang mga salita, lumiwanag ang kanyang kanang mata sa dalawang gintong singsing, habang ang kaliwa naman ay nagliyab sa itim na thunder flames. Isang sinag ng itim na apoy ang sumabog mula sa kanyang mga mata at dumiretso kay Bailiutian. Dahil sa napakalaking pagtaas ng lakas ni Zufan, lalo ring naging makapangyarihan ang kanyang Divine Ace, umabot sa antas na halos imposibleng harangan. Kahit si Bailiutian, na isa ng Spirit King, ay nahuli sa bilis ng pag-atake. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng Spirit King upang baluktutin ang espasyo sa harap ng sinag at ilihis ito. Dito muna natin puputulan ang ating novela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.